Alright, mga bro, get ready for an epic dive into the world of maritime defense. Ang Pilipinas, na may limitadong budget sa depensa at isang mahabang listahan ng modernization priorities, ay nahaharap sa isang napakabigat na desisyon, kunin o hindi kunin ang submarines, pero may twist tayo dyan. Pero huwag hayaang magpatalo sa mga hamon, mga bro. Sa kabila ng malaking commitment at maingat na pagpapasya ng kasalukuyang Administrasyong Marcos, nananatiling matatag ang interes sa pagbili ng submarines. At may mga plano na sa gawaan at isang budget na umaabot mula 70 hanggang 100 bilyong Philippine pesos, ang pag-unlad ay patuloy na nagaganap. Ang Naval Group na nag-aalok ng nakakaakit na proposal na maaaring magbago sa hinaharap ng Philippine Navy. Sa kanilang Scorpion-class submarines na nangunguna, kasama ang kompletong mga training program at ang pagdevelop ng Naval Operating Base Subic, malinaw na seryoso sila sa kanilang layunin. Ngayon, pag-usapan natin ang Scorpion-class submarines, mga bro. Ang mga ito ay mayroon ng pinatunayan ng kanilang kakayahan, na kinuha na ng 4 na bansa, kabilang ang Brazil, Chile, India, at Malaysia. At sa parehong modelo, ang Chile at Malaysia ay sumunod sa alok ng Pilipinas na bawat isa ay kumuha ng 2. Malinaw na ang Scorpion class ay isang lakas na dapat tandaan. Pero heto ang tunay na pasabog, mga bro, bagaman hindi malinaw sa alok ng Naval Group ang domestic construction, ayon sa mga ulat, ilang bansa ay nag-alok na magtayo ng submarines direkta dito sa Pilipinas.